Hello? Hello po. Hi, magandang gabi. Naka-loudspeaker ka po. Hindi po, naka-handheld po. Naka-handheld ka? Ba't ang ingay ng line mo? Ah, Wait po. Ayan po. Naka-loudspeaker ka ba, ma'am? Hindi po. Ano yung maingay? Baka yung aircon po. Wait, hanap ako ng place. Walang aircon na ganyan kaingay, hindi ka makakatulog. Hindi po. Ano yung aircon? Ano yung aircon yung may dinosaur sa loob na nakatira, ganon? Wala, maingay pa rin po. Naka-handheld lang po. Maingay, sobrang ingay. Unless you're recording it. Are you recording this? No po. No po. Sobrang ingay, ma'am. Ano ba yung telepono gamit mo? Di uling o di pedal? Wait, tanggalin ko po sa charge. Baka po dahil sa charger. Hello po. Ang ingay, sobrang ingay, ma'am. Ayan po. Sobrang ingay. Talaga po? Oo. Let me call you back, ha? Okay po. Ang ingay, guys, no? Parang may asong nag-aaway sa loob ng telepono. So fur, di ba? So fur. Di ba? So fur ingay. So fur. Hello? Po. Ayan po. Anong telepono? May T-Rex daw sa loob, sabi niya. Sorry, ayan po. Hello. Ang ingay. Ano ba yung telepono mo? Hindi ka naka-speaker? Hindi ka naka-loudspeaker? Hindi po, promise po, kahit mag-video call. Hindi po talaga. Huwag tayo mag-video call. Hindi naman tayo magka-phone pal. Ba't tayo video call? Sorry po. Sorry na po. Anong pangalan, ma'am? Change ko na lang, I'm Rapa. Rapa. 37 po. Anong spelling ng Rapa? R-A-F-A. Rafa. Ilang taon na si Rafa? 37 po. 37. At ikaw ay nasaan ngayong araw na ito? Nasa Makati po ako. Nasa ate ako. Nandito ako ngayon sa sister ko. Yung sister mo ba may alagang dinosaur? Nag-excite ako. Papadyak po. Parang may dinosaur ako kausap. Yung ano po talaga yun, yung parang yung ugong po nung sa aircon po. Kasi nandito ako sa room, siguro yung tahimik. Ano yung anak ng pusang, paano ka makakatulog kung ano ba yung aircon ninyo? Nasa outdoor unit ka ba ng aircon? Ang ingay. Pwede bang patayin mo yung aircon? Naka-centralize po siya. Pero yung ewan ko bakit paugong po. Pero bakit naman po masyadong ingay dito. Dito. Okay lang, Hindi sige. po ba clear po? Clear naman, pero kada gasalita ka para may panaghoy ng dinosaur. Pag gumagano, ano. Talaga po? Baka may katabi ako dito. Baka. Social naka-centralize kayo Char lang po yun. Ayan, kinakabahan ako. Hindi ka lang Anong ginagawa sa buhay ni Rafa? Rafa, yeah. Nag-work ako sa isang shared service company po. Hindi ko talaga maintindihan. Nag-work ka saan? Shared service company. Shared service company. Tama? As accounts payable, yes po. Okay, so sa accounting department ka. Yes po. Okay. Sige. May asawa ka na? May live-in partner po. Ganto ka ba kaingay pag nag-aaway kayo? Tahimik lang po ako. Sorry. Ang ingay! Talaga po, no? Baka... Sobrang ingay talaga. Wait po. Hindi ka naka-earphone.
Hindi po talaga kasi bawal po sa inyo. Sabi niyo handheld lang. Pag hindi nakikinig sa inyo, pagagalitan niyo. Kasi dapat handheld lang po So, talaga. super naman kayo sa pagagalitan. Hindi naman Talaga pagkasabihan po. lang. Masyadong masama tingin nyo. Alam nyo kayo, masyadong matama. Sasabihin mo, hindi ka na, sasabihin niyo po, Papa Jackson, hindi kita call, hindi ka lagi nakikinig sa akin. Kasi yun yung rule ko. Paalam mo po Anak ng pusa itong ano. Sige na nga. Anyways, asan yung kalivin mo ngayon? Asan yung jowa mo? Nasa bahay po namin. Ba't nandiyan ka? Nag-away kayo, no? Ay, hindi naman po. Sige. Actually, dumaan lang ako sa ate ko. Then, so, kaya kinabahan ako kanina, Papa Jack, kasi di ba nag-chat na ako sa iyo dati. So, bilang, oh my God, sabi ko parang, alam niyo po yun, hindi ko expected. Tapos bila po kayo nag-reply. So, sabi ko, hala, wait. Yung mga nauna nag-PPM sa akin, binabalikan ko kasi. Okay Oo. po. Kaya 'di ba parang So, para parang fair out of the naman. blue. Oo. Kaya Opo. pero hindi ko kayang ma-accommodate lahat talaga. Hello sa dinosaur diyan ha. Hello. Hello din daw po, sabi niya. Hello sa dinosaur. Parang oh my god, parang tayo sa loob ng blender. Ano? Okay lang yan. Na- Hayaan mo na titiisin natin. Ba't ka napatawag Sige, dito? salamat po. Salamat po. Ayan. Ha? Kasi Papa Jack, nung last year, cheating issue talaga yung partner ko. So nag-cheat siya. Then parang almost 1 year sila noon nang hindi ko nalalaman. So as in, totally bulag ako na hindi ko alam na may something pala. So hindi ko alam ba't sabi nila yung babae daw malakas instinct. Ba't ako ito hindi ko siya naramdaman. But anyway po. So fast forward na lang po. Ibig sabihin nun, masyado mataas ang self-confidence mo pag gano'n. Which is good, pero bad in some in some ways. O tapos, Then, yun po, nung nalaman ko siya, parang week lang, parang wala pang 1 week or 2 weeks. Napatawad ko siya agad. Hindi naman pala totally napatawad, but parang ginawa ko yun for the kids lang kasi parang feeling ko, yung mga araw na yun, pag pinatagal ko pa, baka pati yung mga bata maapektuhan na rin po. So, dahil mahal ko naman siya, so doon din naman po papunta yun. So, ay patawarin. But, nanginginig ako. Sorry po. nanginginig ka? Opo, malaking nakabahan po siguro. Yung dinosaur, nanginginig ba? Feeling ko rin po, sinasabayan niya po yung pagninig ko po today. Nanginginig yung dinosaur. Okay, tapos, Tapos, okay naman, nag-sorry naman po siya, inadmit niya lahat ng mali niya. Nakita ko rin naman po kung paano siya. Kasi 21 years po kami, Papa Jack. So parang inisip ko na sa sobrang daming tama naman na nagawa at pagmamahal, baka sakali, kung pagbibigyan, baka mabago nice! naman. Oo. Ang galing ha. Sinabi yan ni sabi ko sinabi yan naman sa po. pelikulang kay Channing Tatum. Ano po yun? Sabi niya na despite the one mistake that your father did, I am factoring all the good things he's done, parang ganun. Oh. Buti na lang Tagalog po yung akin kasi hindi ko po kaya pag in English ko po yun. Actually, gawa ko lang sinabi ko, walang ganun. At tapos, Ganun po ba? Sorry na po. Edi ito po, parang itong siguro actually po, nung napatawad ko naman po siya, parang everyday ako nag-struggle sa sarili ko na laging may pitik po na parang iiyak na lang ako bigla, magbe-breakdown. Then parang kailangan, strong pala ako, hindi pwede to. Parang napipili ko ngayon sa sarili ko na baka ako na yung may fault, na baka maghiwalay kami dahil baka ako na yung maging toxic sa relationship namin, na nakikita ko naman na ginagawa niya yung best niya, but hindi pa rin maalis sa akin yung nangyari kasi marami po talaga super na nakita ko. So, parang bumabalik siya every time na lang na may konting sasabihin, nag-trigger siya, but iniiyak ko lang po siya. Hindi ako nakikipag-away or nakikipagtalo. So, minsan parang feeling ko po, baka parang magsawa ba na hindi ko alam kasi sinabi ko po sa kanya na hindi ko alam, baka pagising ko napatawad kita, baka ilang buwan sabihin ko lang agad na maghiwalay na lang tayo kasi baka hindi ko na kaya. Parang iniisip ko po ngayon na
Yun po ba yung balik dahil maaga ko siyang, baga hindi ko muna po parang hinayaan yung sarili kong masaktan, umiyak ng matagal. Kasi ang ginawa ko kagad, parang nagpatawad kagad ako na hindi ko muna ninamnam yung sakit ng mga time na yun. So parang ngayon, nagka-fall back lahat sa akin ng mga nangyayari. Parang naaalala ko po lahat. Talagang parang, bumabalik po ako doon sa issue na yun na hindi pa rin ako today makalito. Yun lang. So, Ay. sabi ko, so parang yun na lang po. Pero nakikita ko naman po yung ginagawa niya, invest niya. Pero hindi na po katulad nan. Kasi parang super tiwala ako, Papa Jack eh. So, wala akong pakialam kahit. Kasi yun ako yung bagay, hindi naman po ako madaling mawala ng tiwala sa tao. As long na wala naman sa akin pinapakitang hindi maganda. Okay, wait lang. So, Sino yung naging chicks niya? Actually, parang kababata niya po. Okay. 1 year silang may relasyon? Like, full-on relationship or sila, fubo ganon? Parang on and off yata. And then, yes, parang gano'n na rin po. So, may nangyayari sa kanila regularly, ganon? Parang once po. Yun ang sabi niya. Sinungaling! Sinungaling siya! Once. Once, twice, thrice. Hindi ko po sure. Basta alam ko. Anong inamin niya sa'yo? Lahat po. Inamin niya once lang? Sabi niya, 2 ata. That's a lie. Alam mo kung bakit? Yes po. Ibig mo sabihin sa akin, 2, hindi ka pa sure? Bobo ka, hindi ka marunong magbilang? Feeling ko kasi alam niya po, Papa Jack, hindi niya na po, basta parang gano'n. Ewan na inamin niya naman na lahat. Parang, lahat yun talagang sinabi niya na sa akin. Hindi ko lang siguro ewan ko po, parang hindi po nag-gaano sa akin sa utak ko ngayon. Okay. So, nung nalaman mo, paano mo nga pala nalaman? Sabihin nila yung cellphone, di ba? Sila naman tayo. Yung cellphone. So, hindi naman po talaga kasi ako palakalkal ng cellphone. Pero may bumulong sa'yo yung dinosaur. Sabi ng dinosaur. Lagi po. Inosal po. Sabi ng dinosaur, tingnan mo. Pag Jackson walang bumulong. Ang lang nun, parang wala lang po. Parang out of my mind, kung iniisip ko may ginagawa siyang masama or something. Wala lang, nahawakan ko lang po yung cellphone niya. Then check ko lang kung sino yung chat niya. Ba't hindi ako nag-isip ng anything kung meron ba siyang makaka-chat na iba. Tapos ayun, pag open ko, hindi siya nag-delete ng mga messages. Lahat nandoon. So yun, doon. Then hindi ko alam na yun. Parang hindi ko siya napag-inalaan kasi wala akong nakita kahit kasi hindi ko sila nakita nagkasama. Wala. Kasi pumupunta pa nga sa bahay. Yung ganun po. Yung babae nagpupunta ng bahay ninyo? Nung birthday ko po. So alam na, ibig sabihin yung girl, alam niya kung anong pinapasok niya. Yes po. Alam niya kung anong, so pinapasok nga nila. Ano ba yun? Yes po. Hoy! Yes. Wow, utak ninyo! So, alam po niya. Then, yun. Kaya nung nalaman ko, parang, oh my God, di ako makapaniwala na. Yun talaga yung girl. So, ayun, Papa Jack, parang, hindi ko alam. Basta, mahal ko naman siya, pero alam mo po yun, parang, hindi ko alam, papagising ko, parang bigla na lang ako ayoko na, tama na, parang, stop na natin to. Pero nakita ko naman, okay naman niya yung sitwasyon namin sa family, sa mga anak niya, ganyan, sa akin. So, yung effort niya, ganyan. Pero kasi ganun naman talaga siya dati. Kaya nga ang galing, hindi ko nahuli. Kasi kahit meron siya noon, kung gawin yung treat niya talaga, pero hindi pala, may naiba pala. Laging mainitin ulo. Tapos, hindi na kami makapag-banding ng kwentuhan. Parang wala nang pakialam sa story ko. Wala, galing ako ng office. Kung ano nangyari sa akin na maganda, parang hindi na siya nakikinig. Parang wala lang.
Hindi lang magkwento ka, parang iba naman yung iniisip ko. So parang ganun yung mga pala naramdaman ko. Pero hindi ko naman iniisip na may iba. Ang iniisip ko lang baka Nung may nalaman mo to, problema lang yung kami. yung pagluloko niya, ano nangyari? Siyempre po sinapa ko siya. Yung araw na po na yun. Yung araw na po na yun, Papa Jackson. Hello po. Ah, ano po, ayun, nung nalaman ko, ginising ko po siya. Tapos, una, sabi ko, ang kapal ng mukha mo, bakit, ba't nagawa mo to? Tapos, syempre, deny ko ulit kasi hindi niya alam na nakita ko na eh. Pero ano yun? Siya pa yung galit. Bakit? Wala akong ginagawa. Basta, noon, nung binanggit ko na yung name ng girl, parang bigla siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Tapos, ang ginawa ko, tinabi ko yung cellphone ko. Syempre, hindi ko po binigay. Dahil alam ko, kapag mga ganong eksanahan, sisirain po nila yung cellphone. Diba po? So, tinabi ko po. Tapos, Nakatipid ka pa. Tinabi ko po talaga, then ayun, lumayas po siya. Umalis siya kasi alam niya po talaga, hindi po talaga ako mapapalagay hanggat hindi ko po talaga siya. Sorry kung magiging mapanakit ako that time. Pero yung bugso ng damdamin ko, feeling ko, hindi niya ako kayang awatin kung ano yung pwede kong magawa. Kaya po siya umalis. Umalis po ng bahay. Tapos after 2 days po, kinontak niya ako, ganyan. Then parang di 1 week ako di natutulog, Papa Jack, puro alak lang ang katabi ko, umiiyak ako, ayun yung nakikinig po ako sa inyo, ganyan. Sabi ko, oh my God, hindi ko akalain na darating ako sa ganitong sitwasyon, na hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganito. Kasi ang katwiran ko nga, Papa Jack, parang masayang pamilya lang naman ang gusto ko, kahit kapos na masyado sa pinansyal, pero yung masayang pamilya, okay na ako doon, Papa Jack eh. Kaso lang pati yun pinagkait pa sa akin. So yun talagang gumuho yung mundo ko that time. Pero dahil nandiyan naman po yung mga anak ko, ayun. Kaya naman, ayun, napatawad, bumalik po siya after 2 days, ay hindi pala, after Tapos 1 week. tapos iniwan na niya yung babae. Opo, wala na po silang contact kasi yung babae may asawa din po. Eh di nalaman ng mister. Yes, sinabi ko po. Sila pa rin ba nung lalaki ngayon? Sila pa rin po ulit. Parang nag-usap na kami na bigyan namin ng chance kung ano yung magiging desisyon namin. Mabait din po yung lalaki. Nung nag-usap po kami, parang nag-closure kaming dalawa na. Sino mas mabait? Yung lalaki o ikaw? Parehas po yata kami. Parehas po yata kami. Ay, naku. Bakit mo ako tinawagan, Rafa? Ayun, kasi mapagyak pa lang gusto ko ng, ano ba to? Tawag nito, tama lang ba itong nararamdaman ko na ganito? Kasi, parang ako na lang, kalaban ko na lang talaga sarili ko. Or dahil, siguro hindi ganun kadali talaga mag-move on, lalo na kung ganun yung pain na binigay sa'yo. Tapos parang nakita mo lahat. Anong mga nakita mo? Anong mga nakita mo? Sabi po. Ano? Wala po. Nagpapadala sila ng mga picture? Yes po. Ha? Maselang bahagi ng katawan nila? Maselang baghari, Char. Maselan mong bahagi sa aking isipan, huwag kang mabahala, di ko yan hahawakan. Charot. Ano ba yan? Ano pa yung kakakanta ko? So, ayun po, Papa Jackson, tumawag lang ako kasi hindi ko alam kung tama ba to, na ganun ba parang, parang feeling ko, ang sama ko pag naiisip ko yun, tapos awayin ko siya ng parang walang dahilan, ganun. Parang bigla na lang ako magagalit, tapos ang saya namin, bigla na lang ako magagalit. Yung ganun kong mga sitwasyon, na parang minsan ako na rin nahihiya sa sarili ko. Pati sa mga anak ko, kasi minsan magkakarap kami, tapos biglang masaya na, mas parang makita nila ako, bigla na lang iiyak, magagalit, ganun po. Parang feeling ko, baka ako na talaga may mali, Okay. What is the exact question? Ano ba? Hindi ko rin, ano ba ang exact question ko po sa inyo?
Kasi ang tatanong ko po sa inyo is kung mapapatawad ba siya, napatawad ko na nga po di ba? So, siguro ang tanong ko lang po is, yun po, parang tama po ba, okay lang po ba na ganito yung nararamdaman ko? Kumbaga, hindi po ba siya napaka-OA na to the point na parang feeling ko ako na yung may mali sa bandang huli? Hindi po, I'm sure parang ganun. Kasi nahihiya ako magkwento sa mga malalapit sa akin kasi hindi ko alam kung paano ko rin na-explain sa kanila. Kasi sabihin lang naman nila, pinatawad mo, di ba? Ang bilis mo pinatawad. So ikaw yan, dapat, ano mo yan, parang ikaw may kasalanan niya. Parang ganun. So parang ako, hindi na lang ako magkukwento. Ako na? Opo. Okay. Ganito, Rafa. Po. Okay. Ang totoo niyan, the hardest part is over. No? Tapos na yung pinakamasakit na part, and that is you discovering what he's done. The hardest part is over. Ang pinagdadaanan mo na lang ngayon is dealing with the after effect nung ginawa niya. Ang problema dito is that you told him na okay na at tutuloy na kayo sa buhay nang hindi ka talaga completely healed. Tama, mali? Tama po. No. Kasi alam mo, pag sinabi mo yan sa lalaki na okay na, sige na, pinapatawad na kita, magbalikan na tayo, ayusin na natin to. Ang gagawin ng lalaki, the guy will act as if nothing happened. Kasi sabi mo okay na eh. Tapos ang problema, kapag yung lalaki will start acting normal dahil sabi mo okay na, ang mangyayari, ma-hurt kayo, parang isipin nyo, ganun-ganun na lang, parang okay na ang lahat. So you missed two things. Number one, dalawang bagay ang na-miss out mo. Number one is that you did not allow the pain to inhibit your life. Sabi ng pelikulang The Fault in Our Stars, di ba? Sabi niya, pain demands to be felt. Totoo yun. You cannot deny that to yourself. Pain will have to die a natural death. Hindi pa pwedeng, you cannot conceal the pain. It has to be felt. It has to die a natural death. At paano mangyayari yun? Kailangan dumaan ka doon. What you did, dininay mo sa sarili mo yan. Okay? So yun ang number one. Number one, you miss out yung part that the pain missed on inhibiting yung pagiging pain niya. Number two, because sinabi mo sa mister mo na okay na Keme, your husband did not suffer the consequences of his actions. Kasi sabi mo okay na eh. Now, sabihin na iba, ganun-ganun na lang yon, ganito kasi yan mga kaibigan. Ang lalaki ay task-oriented. Ready? Kailangan marinig mo ito na maayos mula sa akin ha. Opo. Ang lalaki ay task-oriented. Pag sinabi mo sa lalaking okay na, sa utak ng lalaki okay na. So kami, ang gagawin ng lalaki, lahat ng lalaki, generally ganito to. Hindi naman lahat, pero generally. Okay? Ang gagawin ng lalaki, the guy will start acting as if nothing happened. Kasi pag pakiramdam ng lalaki, ipinaalala niya sa'yo yung nagawa niyang kasalanan, ang dating sa lalaki nun, parang sinasaktan ka niya ulit. So he will start acting na okay na ang lahat. Pero ikaw pala hindi ka pa okay. Am I making sense? Yes po. Now, ganito, ganito gagawin mo, what you're going through right now is not unusual. Normal yan. Okay? Normal yan. Ang pinakamagandang bagay na narinig ko sa'yo is willing kang magpatawad. That's the most
wonderful thing you've said tonight. Normal yan. Willing ka magpatawad. Tama? Opo. Ang problema lang, hindi mo alam paano pagalingin sarili mo. Tama po. Okay. You are not going to do that alone. Dalawa kayo dyan. Alam mo, pag may isang taong nagloko at may naloko, hindi lang yung tao nagloko may kailangan gawin kahit yung naloko. Parehas kayo mag-a-adjust. I want you to have a conversation with your stupid husband. I want you to have a conversation with your stupid husband and tell him you are not okay. Tell him, sabihin mo sa kanya, hindi ako okay. I'm still hurt, I'm in pain, nasasaktan ako. Sabihin mo sa kanya, pag dumarating yung panahon na I'm in pain, wala kang kailangan gawin. Wala kang kailangan ipaliwanag, akin na ito. But I want you to have an exercise. Okay? Ready ka dito, ma'am? Okay po. Ready po. Tell your husband that every time you go ballistic kasi naaalala mo yung ginawa niya, tell him to hold you tight and don't say anything. Okay po. Alam mo, ang pagyakap ay yan, language of love yan. It's an act of love. Tell your husband, kapag ballistic... yes, ma'am. Sinabi ko rin po yun sa kanya nung last time. Kasi magulo na naman yung isip ko. Sabi ko, pwede ba yayakapin mo lang ako? Kasi para yung maramdaman ko lang na maramdaman ko siya na gano'n, na parang may nagko-comfort sa akin. Pero walang magsasalita. Parang yayakapin lang niya. Kasi minsan may gano'n din po ako talaga na ino-open ko naman po sa kanya. Hindi naman po ako nag-hide ng feelings ko sa kanya minsan. Kasi napaka-open ko nga po. So, pag sinabi ko sa kanya na naalala ko na naman, bigla na lang iiyak. Sabihin niya lang sa akin, sige lang, umiyak ka lang. Dahil naman niya ako, gano'n. Yes. So, nakikita ko naman, yung kung paano niyo po sinasabi kanina, two-way talaga siya. Hindi lang ako, hindi lang siya. Dapat dalawa kami nagtutulungan. Ayun naman po. Pero, yung sa narinig ko po sa inyo yun, siguro mas madalas ko lang sasabihin. Nayakapin niya ako para alam niya yung gagawin niya ko sa kanya. Okay, now. Ganito ha. So, The trick is, this will not happen overnight. yes po. It will be a very long time bago ka maging completely okay. It will take a while. Ano benefit nito? Maganda tong okay. Anong benefit nito? Pag nakasanayan niyo magyakap every time there's a problem. Ready ka dito? Ready? Ready po. There will come a point in time na pag wala na kayong problema ng dalawa, you will get used to holding each other. It becomes a way of life. Yes. Masaya kayo, you're going to hold each other. Malungkot kayo, you're going to hold each other. It becomes a way of life. Salamat po, Papa Jackson. Gumaan naman po, narinig ko yan galing sa inyo. Tapos parang, actually may ginagawa naman namin, pero mas nauunawaan ko habang sinasabi niyo po siya sa akin, na parang tama po pala. Hello po. Hello, mag-ingat ka palagi ha. Salamat po sa pagkinig. Maraming salamat po. Thank you very much po, ma'am. Bye-bye. Bye po. Bye-bye po.